Okay, so before I started working when I was 12, so pinalaki kasi ako ng lola ko dahil wala akong nanay at tatay. So laking lola, kaya doon nabuo yung pangarap ko. Sabi ko kapag lumaki ako, kailangan mabigyan ko ng magandang buhay yung lola ko. So doon ako nagtrabaho. And then ang dami kong pinasok, nag-audition na kung saan-saan, pero hindi pinalad. So nagsimula akong mag-online. So, doon nagsimula yung career ko as virtual assistant. Kilalang-kilala nyo itong bisita nating ito dahil she broke the internet nung biglang nag-boom ang kanyang skincare and beauty business. Ang brilliant mind behind the brilliant skin empire, kasama na natin ngayon si Miss Glenda de la Cruz Victorio. Yes! Here she is! Hi, Miss Pia. And magandang umaga sa ating mga kada umaga. Ano bang tawag sa ating Mga kada. kada squad? Kada Hello, magandang squad. umaga po sa ating mga kada squad. Oo, ganda-ganda ni Glenda, no? Ay, thank you po. Bagay na bagay talaga sa produktong meron siya. At dahil Throwback Thursday po tayo ngayon, throwback kwentuhan din tayo sa kanyang buhay noon kumpara sa buhay niya ngayon, kung saan isa na siyang matagumpay na businesswoman. Kwentuhan mo muna kami. Kanina sinabi namin doon sa intro, Glenda, na once upon a time, hirap kang makakain ng 3 times a day. Pero ngayon, isang conglomerate na ang kumpanyang inumpisahan mo. Practically, when you were 12 years old. Can you tell us about your life then? Virtual assistant at what age? At the age of 12. Kasi yung mga kapitbahay namin, yun na yung trabaho nila. So sabi ko sa lola ko, iutang niya ako ng computer. Okay. So nag-loan siya ng computer and then sinimulan ko yung career ko as virtual assistant. Okay. So you were servicing mga kliyente na nasa Yes. ibang bansa. Yes. So Pero, before, oo. it's called Odesk. Dati, kung naabutan nyo pa. So, isa po ako sa mga pioneer ng Odesk, kung may mga nagtatrabaho dyan sa Odesk. Now, it's called Elance. Nag-merge si Odesk and Elance, tapos naging Upwork na siya. Or you're talking about the company? Yes, the site kung saan pwede kang magtrabaho bilang call center, virtual assistant, yung mga data entry. Pero may masamang nangyari. Because Yes. you were only 14 years old, right? So, yeah, when I was 14 years old, team leader ako ng isang call center. Imagine Tapos, that. hindi nila alam na yung team leader nila ay 14 years old. Naku, minor de edad pala. Tapos, naglilid ako sa mga clients namin from Bangladesh, India. Tapos, may nagsumbong sa akin na underage ako. Tapos, doon ako na-banned. Naku. As in, parang, alam mo yung parang sabi ko, ito na yung career ko hanggang mamatay ako. Kasi, dollars yung kinikita eh. Oo. Then, na-banned ako. Tapos, what's next? Anong gagawin ko? Yes. So, doon na ako nagsimulang mag-audition, tapos hindi ako nakukuha. Then, nag-online selling na ako. Ano-ano mga produkto ang mga binibenta mo? At anong ginawa mo? Dahil hindi ka naman lumaki ng marangya, di ba? Yes. Parang income to income din. At bakit kinailangan mo magtrabaho ng saksakan ng aga? Kasi kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako makakapag-aral. And meron akong kapatid, kasama ko siya, pinapalaki kami ng lola ko. Tapos nakikita ko yung lola ko, sobrang hirap na siya. And yung tindahan namin, laging walang laman. Tapos, lagi kaming sinisingil ng 5-6 kung alam niyo yung 5-6. So, Yes. everyday may naniningil, yung parang gusto mo na lang magtago kasi araw-araw minumulto ka ng mga maniningil ng utang. So, sinisingil nila kami. So, yun yung nag-push sa akin para magpursige. So, nag-college ako, pinapaaral ko yung sarili ko, yung kapatid ko. And meron dun akong nakitang mga doll shoes. So, yun yung una kong binenta. Binibili ko siya ng 190. Tapos, binebenta ko sa mga dati kong teacher, kaklase at 250. At least may konti na akong tubo doon. Sino nagturo sa'yo? Siguro dahil may sari-sari store kami. Ayun. Yun na yung pinagkukunan namin. Kaya
train na din kasi siguro sa murang akong edad, magtinda-tinda. marunong ka na kumausap sa mga mas matatanda pa sa'yo, naging team leader ka pa nila ng mga empleyado all over the world, hindi lang sa Pinas. Actually, kasi lumaki talaga akong competitive. So, sa school, alam niyo ng mga teacher ko, ako yung bibong Glenda, yung hindi mo makikita na malungkot. Palagi lang akong masaya. Tapos, hindi ko pinapahalata yung problema ko. So, yung mga teacher ko, tuwang-tuwa sila sa akin. As in, nandyan yung kapal ng muka. So, palagi akong nilalaban sa mga quiz bee, journalism. Tapos, nananalo ako sa school kasi ang sipag ko talagang mag-review. Pero pagdating yung mga ilalaban ako ng probinsya, lagi akong talo. Tapos, there's one time, sabi ko sa teacher ko, Ma'am, ba't lagi mo akong nilalaban? Lagi naman akong talo. So, sabi niya, alam mo, Glenda, magaling ka. Kaya lang, siguro, minsan nawawala ka lang sa focus. So, nagbenta ka ng doll shoes. Ano naman ang susunod doon? So, pumunta ako ng Divisoria. Okay. So, tumitingin ako ng mga pwede kong i-resell sa Divisoria. Alam nyo dati, naranasan kong magbenta ng mga pekeng lipsticks, ganyan. Tapos tatanungin ka ng, sa online kasi tunay ba yan? Kasi ang mura-mura 50 pesos, tas branded na lipstick. So, syempre, wala akong masasagot kundi Class A. So, mga ganun yung sagot ko dati. Pero parang doon ka nagkaroon ng idea na, naku, pwede, ito pala ang dapat kong gawin. Yes, yun yung naging training ground ko para, alam nyo, si Brilliant Skin, hindi siya magiging ganito kung di ko pinagdaanan ng lahat ng yan. So, peking lipstick, nagbenta ka pa ng Chinelas, kandila. kandila. So, yung Nagkapwesto ka ba or talagang online lang mo talaga. all Online lang talaga. the entire time? So, At yung- dito mo nakilala ang isang Yes. taong naging very instrumental sa Yes. business na sinimulan mo. So, in 2015, undas. So, pag undas, anong trend? Kandila, bulaklak. So, nagtitinda po ako ng kandila at saka mga bulaklak. Tapos, merong bumili sa akin. Tapos, sobrang amaze ako kasi nakakotse siya. Sabi ko, wow, kasi sobrang ignorante ako pag nakakotse. Tapos, tinanong ko, anong trabaho mo? Sabi niya, manager daw siya ng gawaan ng sabon. Okay. So, doon ako parang hindi ko makakalimutan yung reaction ko kasi sabi ko, yun na yung hinahanap ko. Kasi that time, sobrang dami ko pong acne, sobrang dami kong pimples. Makikita nyo yan. Yung before and after ko, lagi siyang naka-post sa mga SOCMED ko. And then, since naging trabaho ko yung mga research, I researched about this activated charcoal. Sobrang sikat siya sa Africa. Tapos sabi ko, binubuo ko na yung research ko. Ano yung pwedeng mga ingredients na pagsama-samahin. So, alam mo nung time na yun, hindi ko nga alam kung bakit ko binubuo yung research na yun. Tapos wala pa akong kilalang manufacturer. Basta nire-research ko lang siya. Until Maybe for your own use? Because yes, you had for my you had own use. you had And problem sabi with ko, your one skin. time may makikilala ako na magpo-formulate nito for me. Dapat pansarili lang. Pero, Dapat pang sarili lang. Pero since nasa selling ako, pinangarap ko talagang magkaroon ng sarili kong brand. Sabi ko, one time meron akong pangalan na makikita sa sarili kong sabon. so, ilang taon ka na nito, Glenda, nung in-engage mo tong... Nasa 16 years old ako. Grabe. Kasi 17 when I was, napinanganak ko yung first baby ko. Which is the Brilliant Skin Pack. Yun na ba yun? No, yung baby ko. I mean, may anak na Baby po talaga? I have 2 kids. So, 9 years old and 6 years old. Okay. So, kailan mo, in-engage mo tong mamang to na gumagawa ng sabon at anong naging next hakbang from there? Yes. So, in 2016, nung sinimulan na namin, and then tinatry ko siya. Tapos, First, every time- tinry mo muna on yourself, di ba? Yes, every time na tinatry ko, naka-live yan sa Facebook. Alam mo, nakakatawa nun kasi dalawa lang nanonood sa akin. Shout out sa inyo kung sino man kayo. So, nanonood lang sila tapos in-explain ko. Sabi ko sana, Mag-clear yung mag-clear na yung skin ko. acne. Tapos, parang gradually, parang unti-unti nawawala na yung mga pimples ko. Tapos, dun na ako nagkaroon ng parang may naniniwala na unti-unti sa akin. And then, nung nakuha ko na yung formulation na gusto ko, nangutang ako. Sabi ko, kinapalan ko talaga yung mukha ko. Sabi ko, uy, ang ganda ng sabon mo. Pero pwede ba pautangin mo ko? 3,000 pieces that time. Sabi ko talaga, pangako, kapag napaubos ko to, babayaran kita agad. So, in-online sell mo?
Nag-online selling Nabenta mo talaga lahat? ako. Nabenta ko lahat kasi naghanap na ako ng mga resellers. Oo. Pero tinry mo muna on yourself, di ba? Tinry Sabi ko mo nga, muna. ikaw yung guinea pig mo. Yes. So lahat ng mga produktong binibenta mo, tinatry mo muna sa sarili mo. Yes. Bago mo siya i-online sell. Yes. Paki-recite nga, from the time na you took a chance on this guy, you manufactured your own product, ngayon, meron ka ng sarili mong mga factories, meron na siyang sarili niyang spa, Yes. cafe, businesses in Malaysia. Yes. Gano'n na ka big time at magkakaroon na rin siya ng hotel and sarili niyang skin clinic. And to top it all off, hindi po siya nakatapos ng school, ha? Yes po. Talagang, ano sa tingin mo, naging magic? Or naging puhunan? Or naging sikreto? Every time na tinatanong ako Magic kung ano formula? yung sikreto, may magic ba? Secret sauce. Sa totoo lang, ang palagi kong sinasabi is first, kailangan mo talagang mangarap. Kailangan mong mag-set ng goals mo sa buhay. Kasi kapag wala kang susundan, kapag wala kang tamang path, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, it's like parang pag may pupuntahan tayong lugar, di ba, wini-waze muna natin or ginu-Google Maps natin. So, kahit maligaw ka ng maligaw, mapupunta ka pa din sa destination mo. So, like in real life, di ba, kahit anong pagsubok yung pagdaanan natin, kapag nakatingin ka lang sa pangarap mo, kapag nakafocus ka dyan, makakadating ka dyan. Hindi man madali, pero at least unti-unti may nangyayari sa buhay mo. Kasi alam nyo, sa daming nangyayari sa akin, kung may isang beses na nagmukmuk lang ako, feeling ko walang brilliant skin, walang Glenda na nakaupo dito sa harap nyo. Wow! At ngayon naman, may playtime challenge kami para sa'yo, Glenda. At dahil hindi ka naman umuurong sa kahit anong challenge sa buhay, at tawag dito ay Truth or Dare, may mga itatanong ako sa'yo mga questions. At kung gusto mo itong sagutin, sabihin mo lang truth. Pero kung ayaw mo sagutin, meron naman tayong dare para sa'yo kung saan kailangan mong gawin ang kung ano man ang mabubunot mo sa ating magic fishbowl na kasama ni Carl. So, are you ready? Kinabahan ako. Always ready! Ready! Okay. First off, halika. Dito tayo. Puntahan natin si Carl. Bawal yung pinapagod. Okay. So, Glenda, for our first question, truth or dare? Ikaw ba ay may ipinaretoke sa iyong muka o katawan? Truth or dare? Truth. Oy, truth. Go ahead. Answer it. Ay, sasagutin ko. So, pinagawa ko yung ilong ko 3 years ago. Okay. Ang ganda, in Yeah. fairness. That's Yun it? lang po. Ayun That's it. lang. Very good. Next question. Pumatol o nang away ka na ba sa mga bashers mo or ang mga nagsasabi ng negative comments sa'yo online? Truth or dare? Truth. Truth. Yes? What is the answer? Kasi sa totoo lang, minsan, hindi natin maiwasan na sumagot talaga. Especially ako, sobrang love ko yung mga kids ko. So kapag nadamay na sila, pumapatol talaga ako. Iba pag mga anak ang usapan. Pagtungkol sa'yo, Pagtungkol kasi Kebs. sa akin, kebs lang. Bala kayo sabihin niya akong retokada, wala akong pake. Kasi totoo naman. parang oo nga. At saka, so what? Diba? Next, kung makakasalubong mo sa daan ang mga taong naiinggit sa'yo, papansinin mo ba sila o hindi? Truth or dare? Hindi. O, di ba? Sumagot na agad. Very good. Eto pa. Ano ang pinakamahal? Eto gusto namin talaga malaman. Sana sagutin niyo ng truth. Ang pinakamahal na bagay na binili mo para sa iyong sarili at magkano? Truth or dare? Truth. Yan! Ang gusto namin. Ano yon? I think ito yung bagay na nung talagang sunod-sunod yung trabaho ko, niregaluhan ko yung sarili ko. It's a Himalayan Kelly for myself.
What's a Himalaya? A bag? Hermes, a bag. Oh. Bakit Himalayan? Kulay? Pink? Hindi? Hindi. So, it's parang ano siya ng Hermes eh. So, makikita mo siya sa mga taong iniiudulo ka talaga. Tingnan mo, hindi ko nga alam. So, like kung sinasabi na makakabili din ako niyan. At magkano? Sasagutin yun? Kahit ballpark figure. No judgment, mga kada. 8 digits? 8 digits. O, bilangin nyo. Ilan yun? 7, 8. O, ibig sabihin, alam nyo na. Do the math, mga kada. Very good! Congratulations! At ang pakintab sa leeg. Ganda-ganda. Glenda, ano na, dahil sa mga ginawa mo, ano na ang sabi mo, di ba? Your business started with you wanting to help out your lola. Ano ang naibigay mo sa lola mo dahil sa mga businesses na ginawa mo? Ayan. So every time na tinatanong ko yung lola ko kung may gusto pa siya, ang sinasabi niya lang is, Glenda, magpahinga ka na. It's time for yourself. Kasi every time na nagkakasakit ako, talagang napapagalitan niya talaga ako. So nakikita niya, meron na akong 1,000 empleyado. So sabi niya, hayaan mo na sila naman ang magtrabaho para sa'yo. So I think nabigay ko na sa kanya lahat. So kung meron man akong ibibigay at ireregalo sa lola ko, yun yung mabigyan sila ng mas madaming oras. 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 Oo. To be with you. Yes, to be And with your me kasi lagi kids. akong wala sa bahay. Oo. Lagi tama. nagtatrabaho. Oo. Meron ka bang mensahe para sa kanya na nagpalaki sa'yo? Ay, for sure nanonood yun ngayon kasi chinat ko siya. Sabi ko, batiin manood mo ka. si Lola. Ano Nasa pangalan TV niya? ako. Si Lola Percy. Lola Percy. Ayan. Hello po. Maganda umaga. Go ahead. Ayan, kay Inang na nanonood ngayon, for sure nakikipagchismisan ka dyan ngayon. I just want you to know na sobrang thankful ako and ikaw yung reason kung bakit nandito ako ngayon. Palagi mo akong nakikita sa TV, natupad natin lahat ng pangarap natin because of you dahil hindi ka sumuko sa amin. So, mahal na mahal ka namin, magpalakas ka lang palagi para mas madami pa tayong mapuntahan. And I love you, wag mo na akong pagalitan. Kasi hanggang ngayon, baby girl pa din tingin niya sa akin. Oo. At pag tinitignan mo yung buhay mo, Glenda, nung nagsisimula ka, nandun ka pa sa, nag-aaral ka pa, did you ever think that your life would go this way? Never. As in, never talaga. Kasi sabi ko nga dati, ang simple lang ng pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral. As in, yun lang yung ginugol ko. Pero yung mabigyan ako ng lahat ng to, as in, hindi ko siya ina-expect. Kaya, if there comes a time na talagang pinanghihinaan ako ng loob, sinisiraan ako, palagi ko lang tinitignan kung ano yung nakaraan ko. Kasi yun yung nagdadrive sa akin para mag-give back. Kasi sabi ko, kapag sumuko ako, sobrang selfish ko sa lahat ng blessings na binigay ni Lord. Kasi feeling ko, this is my calling. Gusto ni Lord na makatulong ako sa madaming tao. Tama. Maraming salamat. We're so inspired by your story, Glenda. Thank you, Miss Tia. And we wish you continued success at mas lalo ka pang maraming matulungan with Brilliant Love, right? You have a Yes, foundation that meron po. helps people who are in need. At balita rin namin, may pasalubong ka pa sa aming Kada Squad dito sa studio. Carl, ipamigay mo na yung mga Brilliant Skin Packs na yan from Miss Glenda. Maraming salamat, Miss Glenda de la Cruz, sa pakikipag-throwback kwentuhan sa amin ngayong Thursday at sa pag-share ng iyong inspiring Thank story. you. I'm Salamat. sure maraming kada ang na-inspire sa iyong pinagdaanan. At may pasalubong, dahil may pasalubong ka sa aming audience, may regalo din naman kami para sa'yo. Mula naman ito sa Miniso. Thank you. Bising-busy ka, Carla. Salamat po. Thank you, Glenda. Thank you. Go ahead and Salamat. invite her ka to follow you on your social media. Ayan, sa lahat po ng ating Kada Squad, ayan, ini-invite ko po kayo na manood ng aking mga TikTok videos palagi.
And follow lang po kayo sa Miss Glenda dahil marami din po tayong mga pagganap doon kung saan nagkakaroon kami ng mga online raffle bilang balik sa ating mga viewers at palaging sumusuporta sa akin. And binabati ko na din lahat ng ating mga franchises and distributors. Maraming salamat po sa inyo. Yun, baka gusto niyo maging distributor or reseller.